Imagine this mga ka-Insta Review, may kumatok sa pintuan ng bahay nyo at pagdungaw mo, collector pala ng loan app na inutangan mo online. So, totoo ba yan? Oo, confirm mga ka-Insta Review na may mga loan apps talaga na nag-home visit. May mga loan apps dito nga sa Pilipinas na talaga namang nag-home visit nga kapag hindi ka nakabayad. Kaya kung curious ka kung anong loan app ito, sana panoorin mo yung buong video. Pero yun nga, i-flex ko lang ito mga ka-Insta Review, itong damit ko na to. So kung makikita nyo, may nakalagay na yan na Insta Review. So pina-customize ko yung damit na ito and actually hindi lang ito yung pinagawa ko. Napakarami. Diba? Kasi ito na lang yung gagamitin ko talaga sa mga vlogs ko para hindi na ako maghanap na kung anong masuotin ko, no? So, dalawang purple yung binili ko. Then meron din tayong black. At meron nga din tayong white. Diba? So itong white yung isa sa mga pinakagusto ko. Pina-customize ko nga yung damit na ito. Pwede kayong magpa-customize. So, check nyo na lang din yung Shopee store nila na makikita nyo nga sa screen ng iyong cellphone. So, enough na muna sa mga products. Let's get back to the topic. So, mga ka-Insta Review nga, welcome back dito sa aking channel. So, today, isa na namang very important topic ang pag-usapan natin. So, alam nyo ba, I made a research at nakita ko mismo at ang daming mga borrowers na nag-share ng personal experiences nila tungkol sa mga loan apps na hindi lang basta nagte-text, hindi lang basta tumatawag, hindi lang basta nanghaharas sa online or nagpo-post ng picture mo sa Facebook, hindi lang tumatawag kundi pumupunta sila sa bahay. So confirm na nga, may mga apps na nagpadala talaga ng collector sa mismong bahay ng mga borrowers kapag hindi mo nabayaran ang loan mo on time. So paano ang collection behavior nila at syempre ano ang karapatan mo bilang borrower kung may loan ka ngayon o nagbabala ka palang umutang, make sure na panoorin mo nga ito hanggang dulo para hindi ka mabigla. Let's go! Ang number 1 nga mga ka-Insta Review sa ating listahan ay itong home credit. Ito, sobrang dami ng borrowers na nag-report na nag-home visit talaga kung collector nga ng home credit. So, o kung ilang araw ka na overdue or inabot ng buwan, may mga collector na pumupunta agad or pinapapunta nila sa bahay. Okay naman daw yung mga collector kasi ang style lang nila is usually may dala naman daw silang ID at collection notice. At minsan maayos naman kausap daw pero syempre pressure din kasi face to face nga. So, may mga case daw na kahit maliit lang ang balance mo, like 5,000, so bibisita sila. At may isang borrower nga na nag-share ng kanyang experience na nakita natin sa Reddit na nagsabi na nag-home visit na daw talaga itong home credit nga. So, nag-post due daw siya ng mahigit 1 linggo. So, yes, mabilis nga daw talaga silang kumilos kasi mahigit 1 linggo lang na-visit na siya. Kaya kung may loan ka nga sa home credit, siguraduhin mong updated ka mga ka-Insta Review sa bayad mo kasi malaki yung chance na may door-to-door collection. Ang number 2 na nakita natin na shinare nga ng mga ibang nag-try na umutang dito ay yung BillEase. So may mga borrowers din na nakita ko sa Reddit na nagsasabi na or nag-share ng kanilang experience na after ilang buwan daw na overdue, nagpadala daw ito ng collector. So yung mga nagsabi pa na kahit 5,000 lang daw yung na-loan nga nila, nag-home visit daw yung BillEase. Pero don't worry kasi okay naman daw yung mga collector. May mga nagsasabi na by call or text daw muna may mga naka-schedule na visit. So parang ini-inform din naman daw nila yung client or yung borrower. So usually third-party collection agency na ang pumupunta. So diba minsan pressure din lalo na kung hindi ka handa. So take note mga ka-Insta Review, kahit installment shopping lang yan at maliit ang balance, kapag nag-overdue ng ilang buwan, pwede ka nilang bisitahin. And okay naman yan or talagang mangyayari naman yan kasi pati mga banks may ganun sila. Number 3 nga daw itong Digido. Pangatlo ito sa mga mix ang reviews ng mga borrowers.
So may mga nagsasabi na nagpadala sila ng field officer kapag matagal at malaki na daw ang utang. At syempre, talagang ilang buwan na hindi ka pa nakakapagbayad. Pero may mga iba naman na nagsasabing puro text at email lang. So technically, hindi lahat nakaka-experience dito. Pero dapat pa rin mga ka-interview maging handa kasi may chance, di ba, na may pumunta kapag matagal kang hindi nakabayad nga ng iyong utang. Ang number 4 nga dito na sinishare ng mga borrowers na nabasa ko nga din sa Reddit ay itong Tonic Bank. Pag 1 month or more overdue, nag-schedule na ng home visit ang collectors nila. So, hindi sila kasing aggressive naman ng ibang apps, pero pressure pa rin kasi alam mong pwede silang pumunta mga ka-Insta review. At number 5 ay itong Maya Bank. Diba? Kapag meron kayong utang sa Maya Banks. So, ayun nga, yung Maya Bank personal loan, usually, ang collection nila ay dumadaan naman daw sa collection agency. So, ayun nga ito sa mga nabasa natin na reviews. So, maraming borrowers na rin kasi ang nakatanggap ng text ng collector na magsasagawa daw ng home visit kapag hindi ka pa rin bayad. Pero may mga nagsasabi din naman na minsan bluff lang, minsan naman daw talagang may pumupunta. So, depende siguro kung gaano kalaki at katagal na yung utang mo. Number 6 nga mga ka-interview ay yung cash-alo. So, ang cash-alo kasi meron silang cash loan at meron din silang shopping loan or buy now, pay later. Bakit nga ba may mga home visit, di ba? Bakit may mga loan apps or pautangan online na nagpapadala ng collector sa bahay mismo? Mga ka-interview, under Philippine law kasi, ang mga lending companies at banks ay pwedeng magpadala ng authorized collector kung matagal ng overdue ang loan mo. Hindi ito agad-agad ha, pero usually kapag matagal nang hindi nababayaran o kapag malaki ang amount ng utang natin or utang ni borrower. Pero take note mga ka-Insta review, may rules sila na dapat sundin. Kaya dapat alam mo to para alam mo ang karapatan mo. So una, kailangan may dalang ID at authorization letter ang collector. Number 2, bawal silang manakot o mangharas sa borrower. At number 3 nga mga ka-Insta review, dapat nasa tamang oras lang ang pagbisita, hindi madaling araw o 10 oras ng gabi. So kung may mga dumating na collector sa bahay mo, dapat aware ka din sa mga karapatan mo. Kaya nga mga ka-Insta review, bago kayo kabahan, gusto ko kayong bigyan ng importanteng tips. Unang-una nga, know your rights. Collection must always show ID and authorization. Bawal silang mangharas, manakot o ipahiya ka sa kapitbahay. Number 2 mga ka-Insta review, idokumento mo lahat. Kung may pumunta, i-video or i-record para may proof ka kung may violation. Number 3, stay calm lang tayo mga ka-Insta review ha. Huwag tayong magpanik kung dumating sila. Kausapin ng maayos at kung wala kang pambayad agad, makipag-negotiate ka na lang din doon sa collector. Harapin natin sila. At number 4, report abusive collection. I-report natin yung mga abusive na collectors. Pwede kang mag-report sa SEC, sa BSP, sa NPC, or sa DTI, depende kung anong klaseng lender. At 5 nga, plan ahead. Kung may loan ka sa mga apps na nabanggit natin, siguraduhin mong may strategy ka para hindi ka umabot sa home visit. So, ayan na nga mga ka-Insta review. Nalaman natin ngayon kung alin ang mga loan apps at financing companies ang kilalang gumagawa ng home visit kapag nag-overdue ang loan. Kaya nga, ang pinaka-common dito ay yung home credit nga at BOE. So, may chance din nga
ang Digido, yung Tonic Bank, Maya Bank, Cashalo. Again mga ka-Insta-Review, hindi ko shinare ito sa inyo para takutin kayo, kundi para maging aware kayo at handa lang tayo kung sakaling may mga mangutang sa mga iba't ibang apps na ito. At gusto ko rin lang din i-highlight na lahat ng mga info na shinare ko today ay based nga mismo sa mga borrowers' experiences na nakita ko sa Reddit. Ito ay totoong karanasan nga ng mga nag-share o nakasubok na umutang sa mga ito. Kaya kung natulungan ka ng video na itong mga ka-Insta-Review, please don't forget to like, i-share na rin at subscribe. I-comment nyo na rin kung may mga personal experiences kayo sa mga collectors na nag-home visit para mabasa din ng mga ibang ka-Insta-Review natin. So again, this is Yano of Insta-Review at lagi kong paalala, ingat sa utang at alamin palagi ang karapatan mo bilang borrowers. See you sa next video! Bye!